Ang lahat ng larawang ito ay kuha mula sa isa sa pinakamapanganib at liblib na rehiyon sa mundo. Isang rehiyon na minsan ay nangangailangan ng pagharap sa mga alon na umaabot ng 20 metro at pagtitiis ng napakalalakas na bugso ng hangin para lamang makarating doon. Kahit gaano man sila kabagsik, ang mga napakagandang tanawin na ito, kamangha-mangha at nakakatakot ay mga munting paraiso. Ang mga hayop na ito ay kahanga-hanga, may 40% taba at naipapakita pa ang kanilang mga tonsil sa pagitan ng dalawang bugso ng hangin. Para sa mga penguin na natitipon sa malalaking kolonya sa mga natitirang ligaw na santuwaryo ng planeta, dito malaya pa ring naipapahayag ang kalikasan ng walang hadlang o label. Wow! Ayan. Hindi ko na kaya masyadong malakas ang hangin. Pero bago ko kayo dalhin para bisitahin ang mga liblib na lupaing ito sa timog na hemisphere, kailangan ko munang ikwento sa inyo ang pakikipagsapalaran na kailangan para makarating doon. Para marating ang mabagsik at liblib na teritoryong ito sa gitna ng kruse, sa pagitan ng mga sinturon ng hanging roaring 40s at furious 50s, palaging nagsisimula ang lahat sa Marion Dufresne. Isang maalamat na barkong oceanographico na 120 metro ang haba, 4 na beses kada taon umalis mula isla ng Reunion. Mahabang biyahe ng halos 8,000 kilometro para maghatid ng supply sa mga base ng Scientifico sa Crozet, Kerguelen at isla ng Amsterdam. Inanyayaan ako ng mga katimugang at antartikong teritoryo ng Pransya na namamahala sa mga teritoryong ito sa dulo ng mundo at nagkaroon ako ng pagkakataong makisabay sa isa sa mga rotasyong ito. At sakay ng kamangha-manghang barkong ito, tumulak kami patimog, papunta sa karagatang Austral. Araw-araw, bumababa ng 5 degree ang temperatura ng hangin at habang lumalamig, lalo namang lumalaki ang mga alon. Pagkaraan ng 4 na araw, nalampasan namin ang linyang simboliko ng Roaring Forties. Tumatawid ang Marion Dufresne, matatag sa gitna ng 8 metrong alon. Habang ang mabigat at mababang langit ay tila dinidiinan ang dagat na parang takip. Kinabukasan ng umaga, matapos ang 5 araw ng paglalayag na walang nakikitang lupa o barko, sa wakas ay lumitaw ang mga unang timog na isla sa dulo ng karagatang Indian. Isang araw, naming nilampasan ang mga ipinagbabawal na bulkanikong isla sa kanluran ng Kapuluan kung saan maraming barko nang lumubog dahil sa bahura. Mula sa barko, sumakay ng helikopter ang grupo ng siyentipiko para kumuha ng sunod-sunod na larawan ng matutulis na gilid at wasak na bangin dahil sa bagyo. Para mabilang ang dami ng kolonya ng ibong dagat na namumugad sa mga bangin ng santuaryong ito. Lahat ng isla na ito ay ganap na reserba at walang taong nakatuntong dito sa mga dekada. Noong dumaan kami, ilang taon na rin ang lumipas mula na may bangka na lumapit dito. Kahit di mo kailangang tumapak, pag tumingin ka sa matarik na baybayin na biglang lumilitaw sa gitna ng magulong dagat, maiintindihan mong hindi tigang o walang laman ang mga islang ito. Bawat isa rito ay maliit na kabisera ng imperyong hayop na gawa sa laman at balahibo. Matapos ang isang araw na ginugol sa kahabaan ng mga nakamamanghang bangin ng mga ipinagbabawal na isla na ito na parang ang mga tanawin ay itinapon sa dulo ng katinuan, tutungo kami sa kanluran at maglalakbay patungo sa isla ng Possession, ang tanging isla na tinitirhan sa arkipelago. Dito, nakatayo sa ibabaw ng isang bangin, itinayo ang isang base ng siyensya noong 1963. At dahil ang isla ay walang maayos na pantalan, tanging sa pamamagitan lamang ng helikopter ang pagpunta rito. Pagdating sa base, sinalubong kami ng mga 40 residente, karamihan ay nakakostum, tradisyon tuwing dumarating ang Marion. Sa aming pagdating, halos 3 buwan nang walang bisita ang maliit na komunidad ng mga masigasig na tao na narito upang pag-aralan at pangalagaan ang kahangahangang lupain na ito. Sa 3 araw naming pamamalagi, magiging mabait sila at dadalhin kami sa iba't ibang lugar. Ang unang mapapansin mo pagdating dito ay ang hangin. Halos isang araw sa bawat 3, humihip ito ng mahigit 100 kilometro kada oras. At saka, meron ding ulan. Umuulan ng halos 300 araw bawat taon. At dahil kasalukuyang 5 degree, parang mas nararamdaman na parang -10. Ang pangalawa, dito, parang hindi ka talaga itinuturing na bantan ng mga hayop. Tinitis ka lang nila ng may matinding pagkawalang pakialam. Kung ang mga ibon at hayop dagat ay walang pagdududa sa atin, ito'y dahil walang mandaragit sa lupa sa mga isla na ito.
Mahirap mag-shoot ng close-up dito sa Australis, kaya voice-over na lang tayo para makilala ang totoong mga naninirahan sa Crozet Archipelago. Kahit walang permanenteng naninirahan dito, milyon-milyong ibong dagat at libu-libong otarya at elepantang dagat ang narito. Na tila laging tinatanggap ang iyong presensya ng payapa at hindi ka nila pinapansin ng higit pa kaysa kung isa ka lang na bato. Kung ang malalaking elepanteng dagat sa dalampasigan ay tinitingnan kang walang takot o duda dahil hindi nila alam na may panganib sa lupa. At kapag nilalapitan mo sila, kadalasan ay tinitingnan ka lang nila ng maingat para lang tiyakin na hindi ka isang orka bago sila muling bumalik sa kanilang pagtulog. Minsan, may territorial na lalaki na magpaparamdam na masyado kang lumapit. Lahat ng mga kahangahangang hayop na ito ay hindi inosente. Produkto lang sila ng mundong umunlad ng malayo sa atin. Sa timog ng mga isla, hindi natutong mag-ingat sa tao ang mga hayop. Sa lahat ng species na ito, milyon-milyong taon nang ang panganib at kamatayan ay mula langit o dagat ngunit hindi mula sa lupa. Dahil wala tayong itsura o kilos ng orka, skua o higanteng petrel, bahagi lang tayo ng tanawin para sa kanila. Ang mararahas na pangangaso ng mga Fokien noong ika-19 na siglo sa reyon ay napakaikli kaya wala silang panahon mag-adapt at matutong mag-ingat sa atin. Ang takot ay hindi likas, ito'y laging pag-aangkop. Para sa mga penguin na hari at elepanting ina, ang matakot o magpanik sa pagdating natin ay aksaya lang ng enerhiya. Dito sa malayong timog, ang enerhiya ay buhay. Sa mga isla ng inosenteng hayop na ito, makikita mo rin ang laki ng mga kolonya. Sa tinatayang 4,500,000 mga penguin na hari sa buong mundo, halos 1/4 ang dito nangingitlog at napaparami sa kapuluan ng Crozet, kung saan sila ay nagsasama-sama sa napakalalaking grupo. Sa pinakamaliit na kolonya ng mga penguin, 6 na kilometro mula sa base ng siyensya, may humigit kumulang 50,000 mga penguin na hari na nagsisiksikan sa ilang ektarya ng lupa. Samantalang, ang kahangahangang kolonya ng mga penguin sa Abaie des Marins na nasa ibaba ng base ay may tinatayang 100,000. Para maranasan ang tuloy-tuloy na ugong na nililika ng libu-libong tinig ng mga hayop na nagsasabay-sabay, hayaan ninyong iparinig ko sa inyo ng ilang segundo ang mga lungsod na ito ng mga balahibo. Sa kolonyang ito na isa sa pinakamadadaming populasyon sa mundo, sobrang dami ng ibon na sinakop nila ang mga daan patungo sa pantalan at baraks ng mga siyentipikong nag-aaral sa kanila. Sige na, paanuhin niyo naman ako, pakiusap. Pero masyado kang maliit, hindi gumagana. Naipit sila. Magandang araw. Nagsasama-sama ang mga haring penguin para mabawasan ang panganib ng mandaragit at dahil kakaunti lang ang dalampasigang pwedeng puntahan sa kanilang baybayin. Kaya taliwas sa karagatan kung saan ang buhay ay parang natutunaw sa lawak nito. Sa lupa, nagsisiksikan sila. Sa unang tingin, ang mga ibong dagat na ito na hindi marunong lumipad, naglalakad ng magkakasunod at dikit-dikit ay mukhang mabagal at maaring magmuhang hindi akma. Madalas nating makalimutan na sa likod ng kakaibang lakad ng mga parang 8 taong gulang na batang nakatago sa balahibong itim at puti na parang tuksido na may gintong palamuting parang kwintas ng araw ay may katawan silang angkop sa paglalayag sa dagat. Dahil sa tubig, ang hydrodynamism ng pakpak nilang parang palikpik na mga ibong di na lumilipad ay nagiging parang totoong torpedo.
Minsan, ang mga maninisid mula sa Timog at Antarcticong Pranses ay sumisisid sa malamig na tubig para kunin ang mga palatandaan. Makakatulong ang mga sukat na ito sa pagpapabuti ng mga plano sa pamamahala ng isa sa pinakamalalaking protektadong marine area sa mundo, kung saan minsan nilang nakikita ang mga missile na kayang lumubog ng halos 10 minuto at sumisid sa lalim na abot 300 metro, lampas sa kayang abuti ng karaniwang maninisid. Sa totoo lang, ang mga penguin na hari ay ginugugol ang karamihan ng kanilang oras sa paglangoy sa karagatan. Mas mababa sa isang kapat ng buhay nila ay ginugugol sa lupa na pangunahing puntahan nila para magparami. Nang dumaan kami, karamihan ng mga kolonya ay nangingitlog. Makikita ninyo silang nakapatong sa mga paa ng ibon at natatakpan ng tiklop ng balat. Pagkatapos mangitlog, salita ng mga magulang sa paglimlim ng kanilang itlog sa loob ng 50 araw. Habang ang isa ay nananatili para painitin ito, ang isa ay naglalakbay ng ilang araw sa malawak na aserong karagatan, minsan nilalakad ang daan-daang kilometro sa paghahanap ng pagkain bago bumalik at palitan ng kasama. Lahat ng mga penguin na magulo ang balahibo at natatakpan ng kakaibang kayamangging balahibo na tumutulong sa kanila laban sa lamig ay mga sisiw pa lamang na wala pa ang kanilang tunay na balahibo. Dito, tinatawag silang kiwi at siguro alam nyo na kung bakit. Pagkatapos ng kanilang unang taon sa lupa at kapag kumpleto na ang kanilang balahibo, aalis na ang mga kabataang penguin sa kolonya at tutungo na sila sa dagat. Kahit kahanga-hanga at mahaba ang buhay ng mga maringal na ibong dagat, sila lang ang pinakakitang uri sa napakaraming klase ng ibon. Ang pambihirang dami ng mga ibon na naninirahan sa Crozet Islands na minsan ay tinatawag ding lupain ng 50 milyong ibon. Sa Crozet Islands, 4 na beses mas marami ang ibong dagat kaysa sa populasyon ng Belgian sa mundo. Kahit saan ka tumingin, sa langit, sa mga bangin at sa mga dalampasigan, tiyak na makikita mo sa isang punto o iba pa ang isa sa 36 na uri ng mga ibong dagat na naninirahan sa mga islang ito. Kung bibigyan ng pantay na espasyo ang 50 milyong ibon sa 300 at 50 kilometro kwadrado ng arkipelago, magkakaroon ng halos 70,000 ibon kada kilometro kwadrado. Sa 36 na uri ng mga ito, kabilang dito ang 4 na uri ng penguin, ang mga penguin na hari, pati na rin ang mga penguin na gentoo, mga gintong gorpeo, mga tumatalo na gorpeo, at 7 uri ng albatros, kabilang na ang mga sumisigaw. Ang mga higanteng ito na may pakpak na mas malapad pa kaysa sa isang tao at kayang tumawid ng buong karagatan ng halos hindi kumakampay gamit lamang ang lakas ng mga hangin sa himpapawid. At saka, meron ding mga squats. At ang kahanga-hangang higanteng petrel. Itong mga oportunistang kumakain ng bangkay, nagre-recycle ng labi at magnanakaw ng itlog na parang velociraptor ay madalas simbolo ng kamatayan. Habang naglalakad sila sa kolonya, iniiwasan sila ng ibang ibon dahil sa tingin nilang mamamatay ng sisiw. Sila ang mga buitre ng timog karagatang Austral. Kung wala ang sobrang asidik nilang tiyan na tunaw ang nabubulok na karne, mapupuno ng bangkay ang mga dalampasigan ng arkipelago. Dito, ang mga madaling marating na look ay napakabihira at hinahanap-hanap, kaya madalas kailangan magbahagi ng espasyo ng mga penguin sa malalaking dambuhalang laman ang mga elepanteng dagat sa timog. Taon-taon, 8,000-2,000 individual ang dumarating sa mga dalampasigan ng Crozet para magpahinga at magparami, katumbas ng halos 2% ng pandaigdigang populasyon ng uri. Ang mga mainhin at malalambot na bulang ito ng kalamnan at taba na may malalambing at malulungkot na mga mata ay literal na nasa lahat ng dako. Makikita ang marami sa gitna ng kolonya sa tabi ng mga penguin at ilog. May ilan na umaakyat sa matataas na lugar para magpahinga sa mga butas ng tubig. Kapag naglalakad ka malapit sa baybayin, hindi na bago ang umiwas sa dambuhala na nagpapahinga sa gitna ng daan dahil sa katamaran nila. Pagkababa mula helicopter sa baybayin na binabayo ng alon, isang araw na lakad mula base,
Nagulat kami nang salubungin kami ng 12-12 ng inang elepante na nagpapahinga kasama ang kanilang mga anak sa paligid ng maliit na kubong siyentipiko na itinayo rito para pag-aralan sila. Kapag nasa tabing dagat sila, ang ginagawa lang nila ay makihalubilo o mag-away sa lugar. Paminsan-minsan lang, gumagalaw sila ng ilang metro bago huminto para magsiesta, halatang pagod sa pagdadala ng sobrang taba. At sa natitirang oras, halos 18 oras bawat araw, ginugugol nila ito sa pananatiling hindi gumagalaw, tulala, parang walang malay. Hindi lang malalaki ang mga elepanteng dagat. Sila ay perpektong kombinasyon ng lakas, tibay at kakayahang magpanatili ng init. Ang kanilang taba sa katawan na tinatawag na blubber ay umaabot hanggang 40% ng kanilang kabuuang bigat. Ibig sabihin, sa isang lalaking balyena na may 4 na tonelada, halos 1.5 tonelada nito ay purong taba. Sa madaling salita, ang elepanteng dagat ay may taba na kasindami ng mantikilyang pupuno sa isang buong kotse hanggang labi. Ang taba na ito ay nagsisilbing pangalawang balat at nagsisilbing panangga laban sa lamig na nagpoprotekta sa kanila mula sa ginaw habang nagsisilbi ring reserba ng enerhiya na maaari nilang gamitin bilang pagkain. Ang mga individual sa tabing dagat ay kadalasang nananatili roon ng ilang linggo o buwan nang hindi kumakain bago bumalik sa dagat. Pagkapangana, sobrang cute talaga ng mga sanggol. Dito, tinawag silang candy dahil paborito sila ng mga orka. Sa pagsilang, ang sanggol ay may timbang na halos 40 kilo. Pinapakain ng gatas ng ina na isang energy bomb na naglalaman na hanggang 50% ng taba, tumataba sila ng 20 hanggang 30 kilo bawat linggo. Pagkatapos ng isang buwang pagsuso, 3 hanggang 4 na beses mas mabigat na sila kaysa noong ipinanganak. At kapag ang mga sanggol ay umabot na ng 100 at 20 hanggang 160 kilo, iniiwan na sila sa kanilang sarili. Mananatili sila roon ng halos hindi gumagalaw gamit ang naipong taba ng 1.5 buwan habang umuunlad ang kalamnan at sistemang panghinga nila. Sa totoo lang, gusto niyang dumaan, ganun yon. Kapag handa na ang kanilang mga katawan para sumubok sa karagatan, dahan-dahan silang papasok sa tubig at matututo, mag-isa at walang tulong, na sumisid, manghuli at umiwas sa mga mandaragit. Sa unang taon na ito, kalahati lang sa kanila ang makakaligtas. Ang mga iyon ay babalik sa mga dalampasigan 1 beses kada taon para magpalit ng balat at pagkatapos ay para magparami. Sa kruse, tuwing panahon ng pag-iibigan. Sa lupa, ito ay digmaan. Ang mga dalampasigan ay nagiging arena kung saan ang mga dominanteng lalaki, ang mga pasya, ay naglalaban para sa isang harem. Ang mga bundok ng kalamnan at taba na higit sa 4 na tonelada ay nagsasagupaan sa matitinding laban para maghari sa isang maliit na imperyo na binubuo ng ilang dosenang mga babae. Kahit para sa mga nagwawagi gamit ang lakas ng hininga, bigat at tiyaga, madalas mabigat ang kapalit na kailangan bayaran. Dahil ang mga labang ito ng mga higanteng kasing bigat ng maliliit na truck ay nagiiwan sa parehong nagwagi at natalo na wasak at puno ng mga peklat. Matapos ang mga labang ito, mabilis na uubos ang buhay ng mga koloso, parang natutunaw na taba sa araw. At sa panahon ng pagpaparami, maraming mga lalaki ang namamatay dahil sa mga epekto ng kanilang mga sugat o dahil sa labis na pagod. Dahil dito, mas maiksi ng 2 beses ang karaniwang buhay nila kaysa sa mga babae. Tulad ng mga penguin, ang mga hayop na ito na parang sumo wrestler, mabagal at mataba ay tila hindi bagay mamuhay sa lupa. Ang bigat ng kanilang katawan ay nagiging pabigat sa kanilang paggalaw sa lupa. Ngunit kapag nasa ilalim ng tubig, ang kanilang mga katawan ay gumagalaw na parang mga sirena. Napakabihira ng mga larawan ng mga elepanteng dagat habang sumisisid. Kaya nilang hindi huminga ng mahigit 1 oras at lumubog para manghuli ng pusit at malalalim na isda sa mga lugar na di kayang abuti ng karamihan sa submarino natin. Kaya sa mga susunod na minuto, gamitin ninyo ang inyong imahinasyon. Para maipakita ang kanilang galing, makikita ko lang silang gumagalaw malapit o ilang metro sa ilalim ng ibabaw.
Doon, nakuhanan ng mga maninisid ng Marion Dufresne ng larawan ng mga higanteng bumisita sa kanila bago sila sumisid sa kailaliman para manghuli hanggang 2,000 metro ang lalim. Isa sa mga unang adaptasyon ng mga submarinong may baluti ng taba ay ang malalaking itim na mata na angkop sa paggalaw sa madilim na bahagi ng karagatan na tinatawag na sonang hatinggabi. Puno ng mga radsel ang mga espesyal na silulang ito para sa paningin sa napakahinang liwanag, kahit nagagawa ng kanilang mga mata na makita ang kahit kaunting kaibahan at matukoy ang mga anino ng kanilang mga biktima ng napaka-epektibo. Ang makakapal, matitigas at sensitibong bigote nila ay may hydrodynamic sensor na tumutulong maramdaman ang maliliit na paggalaw ng tubig mula sa palikpik o pagpitlag ng takot na biktima. Mas nakakagulat, ang mga mamalyang kayang matulog ng 18 oras sa lupa ay 2 oras lang natutulog bawat araw kapag nasa dagat. Kapag kailangan nilang matulog para maiwasang mabiktima ng mga orka at malalaking puting pating na nangangaso malapit sa ibabaw, sumisisid ang mga elepanteng dagat sa sonang takib silim hanggang 200 metro ang lalim. Doon, kung saan tinatago sila ng dilim, saka lang sila muling nagpapahinga at natutulog. Nagre-relax ang kalamnan nila at bumabagal ang tibok ng puso, umaabot sa 5 beses kada minuto. Sumisikip ang kanilang ugat para mapunta ang dugo sa mga organo at ang utak ay lumulubog sa malalim na tulog. Tumitigil na silang lumangoy at natutulog habang dahan-dahang lumulubog ng paikot ang kanilang malalaking katawan. Pagkatapos ng idlip na tumatagal ng 10-30 minuto, kapag umabot sa 800 metro ang lalim, nagigising sila, nangangaso ng kaunti at umahon sa ibabaw para punuin ang baga. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga panandang GPS sa mga elepanteng dagat, pati na rin sa mga penguin at mga otare, natuklasan namin sa nakalipas na mga dekada na ang mga pambihirang maninisid na ito na ilang buwan sa dagat ay madalas naglalakbay ng malalayong distansya sa katimugang karagatan. Kaya hindi na rin bago na may hayop na lumalangoy ng libu-libong kilometro para maghanap ng pagkain sa isang migrasyon. Makikita sa animasyon ang distansyang nilakbay ng 21 elepanteng dagat mula Kerguelen at baybayin ng Antarctica sa 4 na buwan. Hindi basta-basta naghahanap ng biktima ang mga hayop na ito tuwing nangangaso. Tinututukan nila ang mga tiyak na sona kung saan nagtatagpo ang mga oceanic front at kung saan nagtitipon ang krill at isda. Natandaan pa nila ang kanilang matagumpay na pagsisid kaya madalas silang bumalik sa parehong oras at lalim para makinabang. At ang kahanga-hanga nilang kakayahang makarating sa mga lugar na mahirap suriin ng barko o robot. Ginagawa nitong ang mga penguin na hari na ang mga anyo ay parang nakasuot ng taksido ay naglalakad sa ilalim ng pahalang na ulan. Tulad ng mga elepanteng dagat na nagpapahinga sa kanilang mga baybayin ay hindi lang basta mga paksa ng pag-aaral. Nakakatulong din sila minsan sa mas mabuting pag-unawa sa kakaibang dinamika ng katimugang karagatan. Dahil sa mga kagamitang sumusukat ng temperatura, kondaktibidad at lalim, nakakakuha tayo ng datos na mahirap makuha kung wala ang mga ito. Matapos ang araw kasama ang mga kahangahangang hayop, nagsimula na kaming maglakad ng 4 na oras pabalik sa base ng siyensya. Habang naglalakad kami sa magagandang tanawin na tigang at hinahadlangan ng malalakas na hangin ang paglaki ng mga puno, ang imahinasyon ay aktibo. Para sa mga nananatili rito ng ilang buwan o isang taon, sa mga isla na halos hiwalay sa mundo at nasa 2,500 kilometro mula sa permanenteng tirahan, iba ang pagtingin sa panganib kapag lumalayo ka sa base. Dahil sa pag-iisa at hirap ng kondisyon dito, halos walang puwang magkamali. Sa taglamig o tag-init, mabilis magbago ang panahon at pwedeng maging matindi ang kondisyon. Kapag may nangyari sa iyo sa lugar at nakaalis na ang Marion Dufresne, wala nang helicopter na sasaklolo sa iyo. Kailangang maghanda ng isang ekspedisyon para sunduin ka at ibalik ka gamit lamang ang lakas ng katawan matapos ang ilang araw ng pagsusumikap papunta sa maliit na ospital ng base.
At kung ang sakit mo ay hindi kayang gamutin ng doktor at ng mga kagamitan na meron siya doon, ano na ang mangyayari? Sa kapuluang ito kung saan walang eroplano ang pwedeng lumapag, kailangan mong magtiis ng hindi bababa sa 10 araw pa bago makarating ang isang barko para sunduin ka at dalhin ka sa isang modernong ospital. Isa pang pagbalik sa base, sa pagtatapos ng araw, lahat ay abala, nag-uumapaw ang aktibidad. 3 buwang supply ng pagkain ang ibinababa ngayon. Habang sa himpapawid, tuloy-tuloy ang mga lipad ng helikopter para sa mga gawaing logistika. Sa malayo, matatanaw ang Marion, ang tanging koneksyon namin sa sibilisasyon. Nag-iisang barko sa libu-libong kilometro. Sa likod, natatabunan ng ulap, lumilitaw ang isla ng Silangan na parang panaginip at nilulukuban ng isang malapad na daan ng ulap sa itaas. Ang huling misyon na pinayagang maglakbay ng ilang oras sa ganap na protektadong reserbang ito ay noong 2007. Mula noon, wala nang pumunta ron. Dahil sa pagkakahiwalay, layo sa pangunahing rutang pandagat at matinding klima ng mga islang ito. Maaring isipin na ang arkipelagong ito ay bagyang naingatan mula sa malawakang pagsasamantala. Gayunpaman, hindi tuluyang napahupa ng malalakas na hangin at malamig na agos na nagpapahirap sa paglalayag sa mga dagat na ito ang mga pagtatangka ng pananakop. Unang natuklasan ng barkong Olandes noong 1642 habang nag-e-eksplora sa Karagatang Timog, ang arkipelago ay nanatiling geographical na multo ng mahigit 1 siglo. Noong 1772, nagangkla malapit sa isla ng Silangan ang manlalayag na Pranses na si Marion Dufresne na naghahanap ng maalamat na kontinente sa timog. Pagkatapos ng unang paglusob, sumunod pa ang mga ekspedisyon para samantalahin ang kawalang malay ng mga hayop na siyang nagpasimula ng masaker. Noong ika-19 na siglo, tinatayang 150 barko ang dumaong sa kapuluan para patayin sa baybayin ang daan-daang libong otaryang may balahibo at elepanteng dagat. Hinuli sila para sa balat at taba na tinutunaw at ginagawang pampadulas ng makina at langis ng lampara sa ibang bansa. Simula noong dekada 1870 unti-unting nawala ang industriyang ito ng pagpatay. Dahil ang pagbagsak ng populasyon ng mga kolonya ng mga hayop dagat ay nagdulot ng matinding pagbaba sa kita ng mga ekspedisyong naglalakbay sa mga liblib na isla sa dulo ng mundo. Kasabay nito, unti-unting napalitan ng langis ng petrolyo ang langis ng hayop at naging bahagi na lang ito ng nakaraan. Sa gitna ng base, nakatayo pa rin ang malaking tangke ng bakal, tahimik na saksi ng madilim na panahong yon sa kasaysayan. Simula nang itigil ang mga mapanirang operasyon, bumalik ang sigla ng mga kolonya ng marine mammal. Halos naubos noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, pinatayang 15,000 na otarya na may balahibo ang ngayon ay naninirahan sa arkipelago. Mas teritorial at agresibo sila kaysa sa mga elepanteng dagat, kaya natututo tayong mag-ingat sa kanila. Matapos ang mahabang panahon ng kaguluhan at pagkasira, hindi na pinupuntahan ng tao ang mga teritoryong ito para pagsamantalahan, kundi para ayusin, maintindihan, alagaan at protektahan. Isinama ng Pransya ang kapuluang ito sa isang protektadong lugar dagat na sakop ang milyon-milyong kilometro kwadrado ng karagatan. Ang maliit na grupo ng siyentipiko, inhinyero at technician na nagpapatakbo ng istasyong siyentipiko ay nakararanas din ng parehong bagyo tulad ng mga otarya at penguin. Patuloy silang kumukuha ng datos sa lugar para masubaybayan ang kalusugan ng mga ekosistemang subantarktiko. Nagbibigay rin sila ng datos sa malalaking sirkulasyon ng atmosfera sa katimugang hemisphere. Ang malalaking kolonya ng hayop ay nagsilbing tagapagbantay sa pagbabago ng klima at kalusugan ng karagatang Austral. Sa pag-aaral ng mga teritoryong ito, may mga natutuklasan tayong nakakagulat na palaisipan. Isa sa mga pinakakamanghamanghang palaisipan na pinagtuunan ng pansin ng mga mananaliksik mula sa iba't ibang panig ng mundo ay tungkol sa mga orka ng Crozet, kung saan ang ilang grupo ay natutong, sa isang paraan, gamitin ang ating mga teknolohiya sa pangingisda para makinabang dito na parang otomatiko ang tagabigay ng isda.
Sa arkipelagong ito sa dulo ng mundo, maraming orca ang nakabuo ng isang kahangahangang paraan ng panghuhuli na binubuo ng pagsunod sa mga bangkang nanging isda ng Legine upang isa-isang tanggalin ang mga linya at kainin ang mga isda direkta mula sa mga kawit. Ang ugaling ito na natutunan sa pakikisalamuha at naipapasa sa iba ay laganap sa rehiyon, kaya kinailangan ng technical na solusyon para mabawasan ang ganitong pagkuha na umaabot ng higit 20% ng mga huling isda na nawawala sa mga mang-iisda sa Crozet. Kakaiba rin ang palaisipan sa halos pagkawala ng malaking kolonya ng penguin sa isla ng mga baboy na nadaanan namin sa arkipelago. Nauhan ng isla ang pangalan dahil noong ika-19 na siglo, nagdala rito ang mga mangangaso ng selyo ng baboy bilang reserba ng karne para sa kanila at mga posibleng maligtas mula sa lumubog na barko. Sa loob ng ilang siglo, nagkaroon dito ng isang kabisera ng mga hayop na tinitirhan ng 1 milyong mga penguin royal. Dahil dito, ang lungsod na ito ng mga balahibo ang naging pinakamalaking kolonya ng uri nito sa mundo. Pagsapit ng dekada 90, habang santuwaryo ng isla, lumitaw sa satellite images ang biglang pagbagsak na kasing laki ng megapolis ng mga hayop. Sa loob lamang ng 20 taon, 70% ng kolonyang nawala. Para ipaliwanag ang pagkawala na ito na kasing bigla at kasing tindi, pinaginalaan muna ang mga sakit o mga mandaragit na dinala tulad ng mga pusa at daga na dumating sa isla sa mga nagdaang siglo sa pamamagitan ng mga dumadaang barko. Walang natagpuang malawakang predasyon o pagkamatay na kaugnay ng mga pathogen. Sa ngayon, iniisip natin ang ganitong pagbagsak ay maaring dulot ng pagbabago ng temperatura ng karagatan dahil sa isang napakalakas na kaganapang El Nino na pinalala pa ng global warming. Para sa atin, mukhang walang halaga ang dagdag na isang antas ng init sa malamig na tubig, pero para sa mga hayop na ito, parang sirang makina ito. Ang pag-init ng tubig ay nakakaapekto sa agos na humuhubog sa distribusyon ng sustansya at nagtatakda kung saan may isda. Para sa mga penguin, otarya o elepanteng dagat, ang dagdag na antas ay pwedeng magdagdag ng araw ng paglalakbay para marating ang pangingisdang lugar na umatras ng daan-daang kilometro. Nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga anak sa kolonya na sabik at gutom na naghihintay sa pagbabalik ng kanilang mga magulang. Para sa amin, at matapos lamang ang 3 araw sa maliit na bahagi ng mundong ito, panahon na para muling maglayag palayo. Iniiwan namin ang isla ng Possession kasama ang ilang siyentipiko at field agent na matapos halos 1 taong pamamalagi sa makulay na base, ay natapos na ang kanilang misyon sa gitna ng kaharian ng mga ibon at hayop dagat. 3 buwan nang walang bisita ang mga naiwan sa isla. Malayo sa kaguluhan ng sibilisasyon, itinulak ng pangarap sa ibang lugar, uhaw sa pakikipagsapalaran at mas makabuluhang buhay. Patuloy nilang alagaan ang kahangahangang ligaw na kalikasan sa inosenteng tanawin. Habang sinusubukan na huwag matangay ng isang malakas na bugso ng hangin. Bago tumawid sa katimugang dagat, dinaraan muna namin ang mga bangin ng isla ng Silangan sa gitna ng kaguluhan. Maaaring ang mga anyong lupang ito na bumabagsak ng lampas 1,000 metro sa ilang bahagi ng karagatan, ang pinakamataas na pader ng dagat sa mundo. Parang kismis lang ang record na ito sa mga polar na lugar. Wala pang nakasampa sa tuktok para eksaktong masukat ang anggulo ng mga dalisdis ng santuaryo. Hindi eksakto ang mga datos natin mula sa satellite. Hindi ko maiwasang isipin ang iniisip ng unang mandaragat nang makita nila ang madilim na anyo ng mga basalt na kuta na tila lumilitaw sa ilalim ng mabigat na langit. Sa mga baybayin ng isla ng Posisyon, pinangalanan ng mga mandaragat ang isang talampas bilang Cap de la Deception. Mapait na alaala para sa mga umasa ng ligtas na daungan, ngunit sinalubong ng mapanlinlang na anyong lupa at pader ng batong binabayo ng malamig na alon. Sa isla ng Silangan, sa pagitan ng matatarik na bangin na tinatago ng bula at bagyo, may lugar na tinatawag na look ng mga nabagsak na barko. Marami sa mga naglakas loob pumasok sa mga teritoryong ito para pakinabangan o tuklasin ay minsan nang nagbugis ng buhay. Para sa mga penguin na hari o elepanteng dagat, ang maliliit na pulong ito ay tila paraiso.
Para sa mga ilang linggo na naglalayag at abot tanaw lang ang tanaw, ang masilayan ang kruse ay maaaring magdala ng kaligtasan o kapahamakan. Madalas natatakpan ng ulap ang mga lupang ito na napapalibutan ng bahurang di maayos sa mapa ay nilalapitan na parang halimaw sa alamat. Lahat ng isla sa rehiyong ito ay nakaranas ng sariling trahedya ng pagkalunod ng barko. Noong 1821 ang mga Britong mga ngaso ng selyo ay nawasak ang barko sa mga bahura at ang 15 marinero ay halos 2 taon na nirahan sa posesyon at silangan na bubuhay sa hilaw na karne ng hayop dagat at ibon. Noong 1825, matapos maranasan ng isang bagyo, isang French na guleta ang sumalpok naman sa mga batuhan ng isla ng Silangan. At ang mga miyembro ng tripulante ay naiwan sa kanilang sarili sa loob ng 18 buwan, bago dumaan ang isang barko na hindi alam ang tungkol sa arkipelago na nagkataong napadaan doon at sila ay nailigtas. 50 taon ang lumipas, noong 1875, isang British na 3 mastang barko ang lumubog sa mga batuhan ng mga apostol. Ang 44 na nakaligtas ay nanatili ng 205 araw sa gilid ng bangin, kumakain ng itlog ng albatros bago masagip. 5 sa kanila mamamatay dahil sa lamig. Ngunit ang pinakakilala sa 7 pagkalunod ng barko na naganap sa kapuluan noong ika-19 na siglo ay walang duda ang sa 3 mastang Pranses na Tamarisna noong 1887 ay bumangga sa isang bahura malapit sa isla ng mga Pingwin bago ito lumubog. 13 marinero ang dumating sa isla ng mga baboy. Natagpuan nila doon ang isang kubo at pagkaing iniwan 7 taon na ang nakalipas ng ibang barko para sa mga posibleng nakaligtas sa pagkalubog ng barko. Upang mapansin sila, ginawang tagadala ng mensahe ng mga lalaki ang isang albatros sa paglalagay ng mensahe ng saklolo sa takip ng lata at isinabit ito sa leeg ng ibon. Ang dambuhalang ibon ay natagpuang patay makalipas ang 7 linggo sa dalampasigan ng kanlurang Australia na may mensaheng nakasabit pa rin sa leeg. Agad nakipag-ugnayan ang lokal na otoridad sa Londres sa pamamagitan ng telegrapo. Ipinaalam ng Briton sa Pranses na agad naglunsad ng ekspedisyon ng pagsagip mula Madagascar. Pagdating nila sa lugar 10 buwan matapos ang trahedya, natagpuan nila sa isang kubo ang sulat ng mga marinero na nagsasabing susubukan nilang marating ang Ile de la Possession na 100 kilometro ang layo gamit ang pansamantalang bangka. Hindi na sila kailanman natagpuan doon. Sa katunayan, napakadelikado maglayag sa mga dagat na ito na halos hindi pa nailalarawan noong ika-19 na siglo, kaya't regular na nagpapadala ang Royal Navy ng barko roon para lang tiyakin kung may mga bagong nakaligtas sa pagkalubog ng barko sa mga islang ito. Pagkatapos ng huling sulyap sa mga santuwaryong unti-unting nawawala sa likod, sumuong kami, may kaba, sa malawak na bughaw ng dagat na nagiging itim ang kulay. Pupunta kami sa kabilang dulo ng mundo sa kapuluan ng Kerguelen na 1,300 kilometro mula rito. 2 araw at kalahating paglalayag sa maalong dagat ang pagitan sa amin. Noong unang biyahe nung nakaraang taon, naranasan ng Marion Dufresne dito ang bagyong may along kasing taas ng 4 na palapag na gusali. Hindi utsa. Sa susunod na episode, tutuklasin natin ng Isla ng Desolasyon, ang pinakamalaking sub-Antarctic na isla, at bibisitahin ang isang lumang abandonadong resort malapit sa Cinquantiem Rugisants. Makikita ninyo rito ang link sa mga video tungkol sa teritoryong Australes at Antarctics ng Pransya na nagpapakita ng trabaho ng mga babae at lalaki sa mga islang ito at kung paano nila pinapatakbo ang maliliit na komunidad sa dulo ng mundo. Alamin din natin ang mga kaganapan sa Marion Dufresne at ang mga pakikipagsapalaran sa ganitong paglalakbay sa dagat. Kung nagustuhan ninyo ang episode, huwag kalimutang ibahagi at mag-iwan ng maikling komento. Nag-iba ang algorithm ng YouTube, kaya ang malalaking proyekto gaya nito ay kadalasang di napapansin. Malapot siya, parang gulaman, malaki at malambot. Oh, may kalamnan pero napalilibutan ako ng wala kasi ayos naman ako. Mananatili na lang akong ganito. Nakbibiro ka. Sa liblib at malupit na rehiyong ito, palaging malakas ang hangin.
at kung saan naninirahan ang milyon-milyong tao at kung saan naninirahan ang milyon-milyong ibon. Ulitin mula sa simula. Pasensya na. Pero sa totoo lang, pwede ka namang gumawa ng plan kasi ganito na. Kung sasabihin ko lahat sa'yo, isa na ako. Sige, Sige, ulitin mo tapos i-video ko habang ginagawa mo. ulitin ko.